Muli magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid, at tayo po ay muli po magsishare dito po sa ginagawa nating daily devotion, at ang ating pong share ay dito po sa Leviticus chapter 18 verse 1 to 5 po. At sinasabi nga po sa talatang ito, mga bawal na pagtatalik. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, ito ang sabihin mo sa mga Israelita, ako si Yahweh ang inyong Diyos. Huwag ninyong gagayahin ang mga kaugalian ng sa Ehipto na inyong pinanggalingan, o mga kaugalian sa Kanaan na pagdadalhan ko sa inyo. Pag napagdadalhan ko sa inyo, ang susundin ninyo ang kautusan at tuntuning ibinigay ko sa inyo. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Ang sino mang tutupad sa aking mga kautusan at tutuntunin ay mabubuhay ako. Ay mabubuhay. Ako si Yahweh. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang banal na salita. Glory to God po. Magandang gabi po. Muli tayo po ay magsishare sa Leviticus chapter 18 verse 6 to 9. Huwag kayong makipagtalik sa malapit na kamag-anak. Ako si Yahweh. Huwag kayong makipagtalik sa inyong ina. Iyan ay kahihiyan sa inyong ama. Hindi ninyo dapat halayin ang inyong ina. Huwag kayong makipagtalik sa ibang asawa ng inyong ama. Inilalagay ninyo sa kahihiyan ang inyong sariling ama. Huwag kayong makipagtalik sa inyong kapatid na babae, maging siya'y anak ng inyong ama o ng inyong ina. Pinanganak man siya sa inyong lupain o sa ibang bayan. Amen. Magandang pagpapalang gabi po sa ating lahat, at ang babasahin ko para kay Sis Adele na matatagpuan sa Leviticus chapter 18 verses 10 to 13. Ang sabi po rito, huwag kayong makipagtalik sa inyong apo, maging sa anak ninyo at lalaki o babae. Yan ang kahihiyan sa inyo. Huwag kayong makipagtalik sa anak ng inyong ama sa ibang babae, sapagkat siya'y kapatid din ninyo. Huwag kayong makipagtalik sa kapatid na babae ng inyong ama, siya'y kadugo ng inyong ama. Huwag kayong makipagtalik sa kapatid na babae ng inyong ina, siya'y kadugo ng inyong ina. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. God bless po. Chapter 19 verse 17 to 21. Huwag niyong kapapuotan ang inyong kapatid sa inyong puso. Tunay na inyong sasawirin ang inyong kapwa, at huwag kayong magtataglay ng kasalanan dahil sa kaniya. Huwag kayong maghiganti o magtatanim laban sa mga anak ng iyong bayan, kundi ibigin ninyo ang inyong kapwa na gaya ng sa inyong sarili. Ako ang Panginoon. Ingatan ninyo ang aking mga palatuntunan. Huwag niyong pag-aasawahin ang dalawang hayop ninyong magkaiba. Huwag kayong maghahasik sa inyong bukid ng dalawang magkaibang binhi ni damit na hinabi na may magkahalong dalawang magkaibang kayo, at huwag kayong magsusuot. At kung ang sino mang lalaki ay sumiping sa isang babaeng aliping may asawa na hindi pa natutubos o hindi pa man nabibigyan ng kalayaan, ay kapapaparusahan. Hindi sila papatayin sapagkat siya hindi laya. At kaniyang dadalhin sa Panginoon ang kanyang handog dahil sa pagkakasala sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan sa makatuwid, bagay isang tupang lalaki na pinaghahandugan dahil sa pagkakasala. Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang i-share ko po ngayon ay makikita sa Leviticus chapter 18 verses 18 to 21. Ito po ang nakasulat. Huwag kang mag-asawa ng kapatid na babae ng iyong asawa habang buhay pa ang iyong asawa. Huwag kang sumiping sa babaeng may buwan ng dalaw dahil itinuturing siyang marumi. Huwag kang sumiping sa asawa ng iba dahil kapag ginawa mo ito, ituturing kang marumi. Huwag mong ibibigay iyong anak para ihandog sa Diyos na simulik, dahil yan ay paglapastangan sa aking pangalan na iyong Diyos. Ako ang Panginoon. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang gabi po. Ang aking pong babasahin ngayon ay Leviticus
chapter 18, verses 22 to 25. From now on, no Israelites except priests or Levites may approach the tabernacle. If they come too near, they will be judged guilty and will die. The Levites may serve at the tabernacle, and they will be held responsible for any offenses against it. This is a permanent law for you, to be observed by generation to generation. The Levites will receive no allotment of land among Israelites, because I have given them Israelites status, which have been presented as sacred offerings to the Lord. This will be Levites' share. That is why I said they would receive no allotment of land among Israelites. The Lord also told Moses. Magandang pagpapalang gabi po. Ang aking pong ibabahagi ay matatagpuan sa Leviticus chapter 18 verses 26 to 30. Ang sabi po rito, kaya dapat ninyong sundin ang aking mga utos at tuntunin at iwasan ninyo ang lahat ng gawaing ipinagbabawal ko. Maging Israelita o dayahan man kayo, ang mga taong nauna sa inyo rito ay namuhay sa ganoong karumaldumal na gawain, kaya naging kasumpa-sumpa ang kanilang lupain. Kapag sila'y inyong tinularan, palalayasin din kayo sa lupain ito, tulad ng nangyari sa kanila. Sapagkat at sila mang gumawa ng alinmang karumaldumal na gawain ito ay dapat itiwalag sa sambayanan. Sundin ninyo ang pinag-uutos ko at huwag ninyong gagayahin ang mga kasaklam-saklam na kaugalian nila upang hindi kayo maging marunong tulad nila. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Amen. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita.